So after 18 months na pag-alaga ng kambing, meron na kaming baby kambing. Say hi. Hi. Sa wakas, nagbunga ang ating sipag at patience. Ang cute at sarap sa pagkaramdam na nadadagdagan ang alaga sa natural birth. Very fulfilling. At sa mga nagtatanong kung kumusta ang mga alaga natin sa Toda Farm, isa-isahin natin. Tara! Maraming nagtatanong kung kumusta na dito sa Toda Farm at ngayong araw, ipapakita namin sa inyo kung kumusta na ang lahat ng alaga natin dito. At syempre, excited ngayon dahil meron tayong bagong baby kambing. Mamaya makikita nyo. Tara! Simulan natin sa pagkakarga ng tubig. 2 tumbler na tubig ang nagagamit namin sa kada chores. Okay, una tayo sa batch 24 sa ating mga sisiw sa brooder house. Malulusog ang ating mga sisiw at 18 days old. So ito ang ating 60 heads na D853 Rhode Island Red. Lagyan natin ng top up. Do ilang araw na lang sila pero baka kasi magkasakit pa sila dahil medyo madumi na yung kanila risal. At least hindi na masyado mabaho ang kanilang kulungan. So tubig lang sila ngayon, tapos na yung kanilang bacteria flushing na before pumunta sa kanilang grower house. Si Jay ang nagbigay sa kanila ng feeds. Booster feeds ito, Integra 1000. Baka naman. Papakainin natin sila. Ay, yun lang para dito sa ating batch 24, 60 heads na Rhode Island Red. Tara na sa batch 23 na malapit na nating mabenta. Okay, dito tayo sa ating batch 23, 130 na Rhode Island Reds. Ang dami, ang pupula. Malapit na silang ma-harvest. Okay, para dito tubig, sa akin na lang bell water, kailangan natin palitan. At syempre, i-check natin yung bulk waterer at yung feeder nila. And si Jay, enjoy siya sa pagpapajogging. Ano, may napansin ka? Dapat mo titingnan. Abay, syempre. So bukod sa mga inahin na malalaki na rin yung ating tandang. Pwede na tong paikutin sa uling. Kami. O, jogging! O, walang mahina. Walang mahina. Ako na hinang-hihina. So, i-check natin yung kanilang bulk feeder at bulk waterer. Kung may laman ba. At kung walang problema, syempre. Okay. Nagagis ako ng feeds na konti sa labas para makikay nila. Gusto rin kasi nila yung may ni-scratch sila dyan sa labas. Kaya nahagisan natin yan. Ating waterer. Uy, puno. Puno at gumagana. Lastly, ilagay natin ang kanilang bell water with fresh water. So purpose ng tubig na yan, siya ay mas malamig kaysa doon sa nasa bulk waterer. Yun lang naman yan. So okay na tayo dito sa ating batch 23. Dito tayo sa ating layer 2. Okay, dito tayo sa ating layers 2. 17 heads lang to. Pero ang kagandahan dito, 100% laying rate tayo. Tuloy-tuloy. I-check natin ang mga manok. Konting jogging lang. Bawal lang masyado dahil baka magulat pa sila, yung muro ang pangitlog. Ang kagandahan dito, 100% laying rate dito. Merong isa dito na D109 na mahina yung paa niya, pero may itlog din siya. Ito, mahina yung paa niya. Parang naipit siya. Ayun o. Pilay siya, pero may itlog yan. I-check natin ang water, pati ang nipple.
Okay naman. At ang ating feeds nang biglang Nag-exhibition. Nagbablog ako dito. Mahaba akong mahaba akong roast bar. Anyway, okay naman ang level ng feeder. Buksan na lang natin ang mga pugad nila. Si Jay naman sa kabila. Pila naman kagad mga kliyente. Kaso, may itlog kaya? May itlog? Wala. Wala ba? Nag-refill kami sa ilang pugad ng manipis ng bedding. Wala palang itlog. Pero mamaya, kompleto yan. Kaso na-stress si Jay sa mga manok na patong-patong sa isang pugad. 5 ba naman sa isa? Ano ko? Naipit na yung isa. Yay! Okay lang yan. Pero yung isa. Hindi, okay lang yan. Alam nila ang ginagawa. Anong ginagawa? Tinan mo. Ipit na ipit na. Ano ba yung ulo niya? Malalaban niya. Yung isa, sisisi ko. Apat na sila doon. Diyan ka na sa kabila. Apat nga. Wala ka. Wala, 5. Fully book na po. Nasa kayo sa kabila. Lastly, isinabit ulit namin ang bellwether. Ay, tapos na tayo dito sa ating layers 2. Layers 1 naman tayo. Okay, dito naman sa ating layers 1, matatanda na kasi dito, kaya ang yung rate nila ay around 50% na lang. Around, hindi na naglalalayo doon sa range na yon. 50 to 60%. Matatandaan nyo, sila ay mix ng iba't ibang batch na natitira at pinagsasama-sama namin para maging layer. So far naman naging effective siya. Pero kaya binukod natin yung layers 2, di ba? Dahil para ito layers 1 natin, patapusin lang natin yung kanilang economic na pangingitlog, and then ikakal natin, and then layers 2 na tayo. Jogging. Same lang ng chores dito. Morning jogging, bukas ng pugad, egg collection. Natin yung kanilang pugad. Kahit anong harang namin sa kanila, lagi nila napapasok yung pugad nila. Kahit doon sa layers 2 na maganda yung pagkakahara natin, pinapasok nila eh. So be it, maging religious nila sa pagpapalit ng bedding na may ipot na. Ang mabuti dito, may nakolekt tayo dito. Hey, excuse me. Kukunin ko lang po yung itlog mo. Hello. Right. Oh, jumbo. Jumbo siya. Kaso, Jumbo. Hello? Wala na yung dalawang jumbo. nabasag pa yung isa. Okay lang yan, isama na lang natin sa almusal. Lagyan natin yung pugad na may manipis na bedding para mas comfortable yung ating mga. O ilan yung nakolekta mo? 5, 6. Ano 5, 6? Naging 4 na lang. 4, 5 na naging 4. Pero so good ulit sila. Kung nabuksan Checking na feeds at water and all goods. Punurin na po. Nilagay ang bagong refill na bellwether. Okay, tapos na tayo dito sa ating layer 1. Sa favorite part, kabeng! So dito daw, sabi ng ating mga poging tauhan dito, nasira yung pinto ng isa. Merong baby kambing daw dito. At sobrang cute, grabe. Mukhang ayaw niya nga lang sa akin. Excited din ng sobra si Jay para makita to. At pinangalanan namin na Binky. Hello mga Call of Duty! Dahil bingkong ang tenga niya. Hi! Nag-chores na muna kami. At habang nandito ako, napansin ko, Hindi marunong sumuso. Mali yung kanyang hinahanapan ng utong. Ito yung utong niya oh. kaya ginaid ko siya. Dalawa yung challenge na nakikita ko. Hindi marunong si Binky at si Jay, tinutulak niya si Binky pag dumidede. Kaya ginaid ko at talagang binantayan namin. Hinawakan ko pa si Jay para hindi siya makagalaw at itulak si Binky.
So needless to say, ang tagal na namin, kanina pa kami dito kasi binabantay namin. Mukhang kagabi pa hindi nakakasuso yung bisiro, so binantay namin. Mukha naman na siyang marunong at medyo relax na si Jay habang nasuso yung kanyang bisiro. Kasi kanina ayaw talaga niya. Buti napansin ni Jay na ayaw pa susuhin. So yan, binantayan natin at least ngayon medyo okay na. So sa mga sunod na chores, babantayan na mabuti na ensure na makikita na mag-chores dito na nasuso yung ating bisiro. Siguro sa mga ilang araw lang naman yon kasi habang lumalakas yung bisiro, kaya na niyang pwersahin yung kanya ina na makasuso siya. After 30 minutes na observation at pagtuturo, mukhang relax naman na si Jay. Nakakautay na rin yung bisiro. Yun o. At least, di ba? Tapos na tayo dito sa chores sa ating kambing. May tubig na sila, feeds. Doon na tayo sa ating native pigs. Okay, dito sa ating native pigs, i-check lang natin yung perimeter fence natin, electric fence kung wala nakalapat, and then tubig lang at feeds. Okay, kay John B naman tayo sa ating nag-iisang baka. Patatawarin lang muna natin siya. Dahil may prepared na paddock na, pinatawid ko na siya sa sunod. Bigyan natin siya ng tubig habang siya busy pagkain. Tubig sa banyera habang si Jay, binibigyan siya ng molasses at saka ng feeds. Favorite niya yan. Basically yun lang naman kasi bukas pa ililipat na mismong paddock. Meron na siyang damo, meron na siyang tubig at binibigyan siya ni Jay ng molasses at feeds. Last stop sa ating hydroponics, sa ating mga lettuce. So para sa chores dito, check natin kung yun naman, so puno yan. At kung may nalik sa ilalim, diba? Wala. And then, yung flow rate, yung ating bottom watering, marami naman. Yung natitira na lang, yung flow rate ng ating mga pipe. Ano yung may ano yun? Okay, pagkatapos ng chores, almusal. Pancit canton at hard-boiled brown eggs. May lettuce din, para naman mas masarap at healthy kahit paano. Tayo ng update sa ating mga hayop dito sa Toda Farm. Maraming salamat, subscribe and peace!